ang isang kotseng tumatakbo ng 100 kilometers per hour. Hanggat hindi po pinapatay ang makina niyan at hanggat hindi inihihinto ng driver or hanggat hindi po yan nababangga ay hindi po yan hihinto. So pag ang sasakyan po ay biglang huminto dahil sa pagkakabangga, ang katawan po natin na hindi naman nakakonekta sa sasakyan ay mananatiling umaandar ng 100 kilometers per hour. Kaya kapag hindi po tayo naka-seatbelt, dyan po nangyayari yung mga matitinding pinsala. Katulad ng tumitilapon palabas or nauuntog kung saan-saan. Kaya po pagka tayo naka-seatbelt, literally parang nakagapos na tayo dun sa sasakyan. Hindi tayo titilapon. Okay. Kaya lang guys, although tayo nag-seatbelt na, yung mga internal organs po natin katulad ng puso, ng baga, ng brain, yan po ay pwedeng ma-damage kasi kumikilos din po yan sa loob ng katawan natin. Kaya kung umaandar po tayo ng 100 kilometers per hour tapos bigla tayong hihinto sa pagkakabangga, ang mga internal organs po natin ay pwedeng ma-damage. Noong 1950s guys, ang mga sasakyan po ay sadyang napakatitibay na kapag nabangga po ang driver niyan, yung full force ng impact ay ramdam ng driver sa loob. Kaya kahit po yan naka-seatbelt, buo po ang katawan niyan kaya lang ang internal organs niya ay nadadamage. Kaya dyan po naisip ng mga car companies na i-redesign ang sasakyan in a way na pag nabangga ito ay ma-absorb ng bumper, ng hood, ng fenders ang majority ng lakas ng impact. Ang unang naging drastic change sa design guys ay ang steel railings na nagko-connect sa bumper doon sa body ng sasakyan. Nakadesign po ito na mag-bend at ma-deform para ma-absorb ang impact. So yan po mga hood, mga fender at bumpers ng sasakyan natin ay sadyang nilagyan ng mga crumple zones. At dyan na po ginamit ang mga mas maninipis na materyales dahil ito po ang mas ideal na gamitin para sa idea na ito. Ang tinitibayan po ng husto ng mga car companies ay yung rigid na safety cell na nakapalibot sa tao or mga tao na nakasakay sa loob ng sasakyan. So guys, yung principle na yan na pagtupi-tupi ng mga yero para ma-absorb ang impact ay ginamit na rin nila hanggang dun sa pinto, hanggang dun sa may trunk para kung sakaling mababangga tayo ng ibang sasakyan sa gilid or sa likod ay hindi rin tayo kaagad mapipinsala ng impact. Alam nyo guys, sa totoo lang, napakaraming winawasak na sasakyan ng isang car company na nilalagyan nila ng mga crash test dummies. Tapos tong mga crash test dummies na ito ay nilalagyan nila ng mga sensors na nagbibigay ng informasyon kung gaano kalakas ang impact na posibleng maranasan ng taong maaaksidente. Lahat po ng klaseng bangga ay sinusubukan nila, lalong-lalo na yung head-on collision. At tapos guys, ibinibidyo nila yan using very sophisticated na high-speed cameras at ipinoposisyon sa iba't ibang anggulo para dahan-dahan nilang makikita kung paano malulukot ang mga yero para ito ang sumalo ng most of the impact. At yung mga pag-testing nila na yan, ang isa rin sa dahilan kung bakit may kamahalan ang mga sasakyan natin. Malaki po kasi talaga ang inuubos nila sa research and development para lang tayo maging safe sa pagdadrive. Guys, kung nanonood po kayo ng F1 Racing, kuminsan may mga pangyayari doon na hindi maiiwasan na aksidente yung driver at saka yung race car. At pagka bumangga po sila, halos magkaluray-luray yung sasakyan. Lukot-lukot yung mga parts, yung iba tumitilapon palabas. Pero kadalasan makikita nyo yung driver ay tumatayo lang at parang walang nangyari. So parang ganyan din po yung ginawang design ng mga car companies ngayon. Na pagka tayo na aksidente, di baling yung sasakyan ang magkalukot-lukot at magkasira-sira as long as yung passenger at saka yung driver ay makakalabas ng safe